So, for this video mga kabangag, maaga po ako nagising kasi pupunta kami ni Papa sa aming bundok. So, ito nga po ang aming daanan patungo doon sa aming bundok. Kasama nga po pala namin ang aming 3 aso sa pagpunta sa aming bundok. Naging maganda na po ang aming daan patungo sa bukid kasi dati dumadaan po kami doon sa baba sa palayan. So, ngayon naging okay na po siya. So, sa patungo sa aming bundok ay inaabot po ito ng 30 minutes. At pag meron po tayong sasakyan o motorsiklo, inaabot ng ito ng 5 minuto patungo doon sa bukid. So, ito po yung dadaanan natin patungo sa bukid. Dadaan po tayo ng 3 ilog o mahigit pa. Depende po kung gaano kalayo yung bukid na pupuntahan namin. So, ito ay pupunta po kami doon sa kubo ni Tito kung saan po siya tumitira sa ngayon. At ayan na nga, malapit na rin po kami papunta sa aming kubo. Dahil wala naman po akong pasok at bakasyon naman, so sumama po ako kay Papa dito sa bukid para makatulong kahit papaano. So ayan, manadaanan po kaming gamo. Di ko po alam sa Tagalog pero gamo po tawag dyan sa amin. Kung saan pinapasukan ng mga isda or hito na pwedeng ulamin. So yun po yung halos ginagawa dito sa bukid. At malapit na nga kami ni Papa sa kubo ni Tito. At ayan na nga po, nandito na po kami. At may nakita po akong mga tanim na mga mais at sitaw na dinanim ni Tito nakaraang linggo. Ayan. So, napakalabak po ng tanim ni Tito na mais. At ayan na po yung kubo. Ang simpleng bahay kubo dito sa probinsya. At eto nga po si Tito, naabutan ko po siya na pakopra. Inaunti-unti niya po yung mga niyog. At ayan na nga po, tumulong nga kami ni Papa sa lukad. Di ko alam sa Tagalog yung lukad tayo. Basta po, tinatanggal po yung laman ng niyog doon sa bao. So, ayan na nga po yung aming dulukarin. Anyan na nga po ako, tumulong na nga. At nagpa-exposure ang inyong kabangag. Ayan. For the videos. At ayan na nga po sila Tito at si Papa. Unti-unti na nilalagay sa sako. At ayan nga po yung asawa ni Kuya Junjo na buntis pa po. Tumulong din siya po sa pagbungkal o pagkuha ng nyog dun sa bao. At ayan na nga po, alis na kami ni Papa. Pupunta po kami sa kabilang bundok namin kung saan kukuha kami ng sasa na gagawing pawid para sa aming gagawing kubo at para sa tangkal po ng aming baboy kasi nasira yung bubong. So ayan na nga po, dinaanan namin ni Papa yung baka at ilipat namin siya sa ibang pwesto. At napakasaya ko po dyan kasi nakakita po ako ng tino-tino o tinatawag namin dito na lupok-lupok. Ang saya ko nga po dyan kasi ang dami kong nakuha. Parang feeling ko pa, bumalik ako sa pagiging bata. So ayan, may nakita po akong pusa dyan habang ako'y nagkukuha ng tino-tino. At si Papa naman kumukuha po siya ng gulay na munggo. At ako nga, ito nilaro ko yung pusa kasi nanggigigil ako. Kasi ang cute-cute ba naman ang pusang ito. Ayan, tingnan nyo naman kung gaano ako kagigil dyan. So ayan, binuhat ko po siya. At aking pong ginawang bibi-bibi yung pusa. So, ibababa ko na po yung pusa dyan. Pero yung kuko niya sumabit dun sa damit ko. So ayan, nabitin-bitin pa siya dyan sa damit ko. Ayan na, kababa na po siya. So, ayan. Tinikman ko na po yung tino-tino na aking kinuha. Abaw, nasarapan po ako dyan. Tingnan niyo mukha ko. Sorry dun sa face. Kasi nakikita niyo ang aking may wagang peklat. At eto nga po, nadaanan namin yung kubo ni Uncle Uwak. Ang daming ang tanim ng mga pinya. At ayun, may pusang dumaan. Natakot ato sa akin. Ang daming tanim dito ng mga gulay. Napakasipag talaga ni Uncle Uwak. So, hindi po tayo magugutom pag dito po tayo sa probinsya at masipag lang po tayo magtanim-tanim ng mga gulay ay meron na tayo uulamin. Ayun nga po si Papang napakasipag, panay kuha pa rin ng munggo sa tanim ni Uncle Uwak. At biniro ko nga po si Papa dyan kasi sabi ko kinuha yung tanim ni Uncle Uwak. At ayan, may nakita po akong bulaklak masantani at aking putong iuwi sa bahay. At ayan, may nakita din po kaming gulay na bago sa tanim ni Uncle Uwak. So, kumuha din po kami para po may gugulay kami mamayang gabi. Ayan. Ang gulay na ito ay hindi po pamilyar sa ibang lugar. Mostly, nakakaalam din po nitong gulay nito is mga dito din nakatira sa Aklan. Napakasarap po itong gulay na ito, lalo na po pag hinahalo natin sa sinabawang isda,
sa lugaw na ginataan. So, malasa po kasi ang sabaw ng gulay na ito na tinatawag namin na bago dito sa aming lugar. Hindi namin alam kung ano yung, kung meron din ba dito neto sa ibang lugar at kung ginugulay din ba nila. At naalala ko nga po nung bata ako, pupunta kami ng mga pising ko sa bukid para kumuha ng gulay na ito at ginagawa po namin is binibenta po namin ng tigsa 10 piso kada pungpung. So ayan po yung bunga ng bago, masarap din po yung lagain o isangag para po siyang mani po yung lasa niya. At ayan na nga po, kumuha ulit ako ng gulay na bago para maidagdag dun sa nakuha namin. At nandito na nga po kami sa kabilang bundok na sinasabi ko po kanina at may kubo po kami dito. At naalala ko po nung bata ako, dito po kami nakatira nila papa, kasama sila kuya at mama. At naalala ko noon, ginagawa namin ni kuya, binibenta namin yung tuba o labanog na kinakukuha ni papa doon sa puno ng nyog at binibenta po namin doon sa plaza. At pinagpapalit po namin ito sa asukal at kape para po may aming gagamitin doon sa bukid. So, mahirap po talaga yung buhay namin noon. Hanggang ngayon, mahirap din naman po. Pero hindi po nahihiya kung ano yung pinagmula namin, kung saan po kami nagsimula ng mga bata pa kami. Pinalaki po kami ni Papa sa hirap, so sanay po kami sa hirap. So, kung ano po yung ginagawa ni Papa, tumutulong po kami. Kaya tuwing walang pasok po sa school at bakasyon na, tumutulong po ako kay Papa para makatulong din kahit paano sa mga gawain niya. Pinalaki po kami ni Papa na hindi maartes, lalo na sa pagkain. Kung ano po yung meron dyan na pagkain, yun ang kakainin namin. Kaya proud na po daw kay Papa kasi binuhay niya kami tatlo, magkakapatid, kahit nahihirapan po siya sa gawaing bundok. Maliit lang ang kita dito sa bukid, pero napagtapos na rin po kami ni Papa ng high school. At ngayon, nag-aaral na po ako ng college. Si Mama po yung susuporta sa akin kasi hindi naman po kaya ni Papa na pag-aralin ako. Kaya tumigil po ako sa pag-aaral. Talong taon po ako nahinto sa pag-aaral kasi sobrang hirap po ng buhay. So ngayon po ay pinapatuloy ko po yung pag-aaral ko at third year college na po ako nitong pasukat. Hanggang dito na lang mga kabangag. See you sa next vlog. Thank you sa panonood!